Kisap Mata, 1981. Ang pelikulang nagpaiyak sa buong bayan. Saan na nga ba ang mga bida ngayon? Ang pelikulang Kisap Mata, noong 1981, ay isa sa mga pinakakilalang psychological thrillers sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, sa direksyon ni Mike De Leon. Tumatak ito sa isipan ng mga manonood dahil sa kakaibang kwento ng isang pamilya na puno ng takot, kontrol, at kabaliwan. Hanggang ngayon, nananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipino ang bawat eksena at karakter ng pelikulang ito. Isang patunay kung gaano kalalim ang pagpupukaw ng damdamin ng mga tao sa obrang ito. Unahin natin si Major Ramon Bartolome, na ginampanan ng batikang aktor na si Vic Silayan. Siya ang ama sa pelikula na simbolo ng takot at kontrol. Isang retiradong pulis na puno ng lihim at kabaliwan. Sa bawat galaw at salita ni Vic Silayan, ramdam ng mga manonood ang tindi ng kanyang presensya. Malamig, ngunit nakakapanindig balahibo. Isa sa mga hindi malilimutang detalye ay ang paraan ng kanyang tingin. Tila tumatago sa kaluluwa. Si Vic Silayan ay pumanaw noong 1987. Ngunit, ang kanyang pagganap bilang Major Bartolome ay nananatiling isa sa pinakadakilang performance sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Isang tunay na alamat ng sining sa pag-arte. Sumunod, si Mila Bartolome, ang anak ni Major Bartolome, na ginampanan ng napakahusay na aktres na si Charo Santos. Siya ang inosenteng anak na nabihag sa anino ng kontrol ng kanyang ama. Sa pelikula, makikita ang unti-unting pagkawasak ng kanyang kalayaan at pagkatao, na naipakita ni Charo sa pamamagitan ng malalim na emosyon at pinigilang paghihinagpis. Nakakamangha kung paano niya nagawang maging simbolo ng mga babaeng biktima ng abuso at pananahimik. Si Charo Santos ay kasalukuyang chairperson emeritus ng ABS-CBN at patuloy na inspirasyon sa larangan ng media at pelikula. Tunay siyang reyna ng dramang Pilipino. Pangatlo naman, si Noel Manalansan, ang kasintahan ni Mila, na ginampanan ni Jay Ilagan. Siya ang karakter na nagsilbing pag-asa ni Mila na makalaya mula sa bungungot ng tahanan. Sa bawat eksena, ramdam ang kabataan at tapang ni Jay Ilagan. Ngunit sa huli, ang kanyang tadhana ay nauwi sa trahedya. Kilala si Jay sa kanyang likas na charm at husay sa pag-arte, kaya't naging paborito siya ng masa noong dekada 80. Pumanaw siya noong 1992. Ngunit, ang kanyang alaala bilang Noel ay nananatiling masakit at makapangyarihan sa puso ng mga manonood. Isa siyang aktor na tunay na maramdamin at totoo sa bawat galaw. Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aming channel na Fame Through Time para sa mas marami pang kwento ng mga paborito niyong pelikula at artista mula noon hanggang ngayon. Suportahan natin ang mga obrang Pilipino na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon. Balikan naman natin si Adjong Bartolome, ginampanan ni Charlie Davao, ang pinsan ni Major Ramon. Siya ang karakter na nagbigay ng kakaibang tensyon sa pelikula. Palaging tahimik, ngunit may malalim na impluwensya sa takbo ng kwento. Si Charlie Davao ay isa sa mga haligi ng kontrabida roles sa pelikulang Pilipino at sa Kisap Mata. Pinatunayan niya kung gaano kahusay siya sa pagdadala ng katahimikan bilang sandata ng takot. Pumanaw siya noong 2010
Ngunit ang kanyang kontribusyon sa pelikulang Pilipino ay hindi kailanman malilimutan. Isa siyang aktor na may dignidad at lalim. Kasama rin si Dr. Perez, ginampanan ni Ruben Rustia. Ang doktor na naging saksi sa kakaibang kalagayan ng pamilya Bartolome. Sa kanyang maliit ngunit makabuluhang papel, ipinakita niya ang takot at pagtataka ng isang taong nasa gitna ng misteryo. Kilala si Ruben Rustia sa kanyang pagiging mahinahon, ngunit matalino sa mga papel na ginagampanan. Siya ay pumanaw noong 1988, ngunit naaalala pa rin bilang isa sa mga veteranong aktor ng kanyang panahon. Isang karakter na nagbigay lalim sa tensyon ng pelikula. Sunod si Aling Bising, ginampanan ni Mona Lisa. Ang kapitbahay na minsan ay nakaramdam ng kakaiba sa pamilya Bartolome. Bagaman maiksi lamang ang kanyang papel, ang kanyang presensya ay nagdagdag ng kakaibang realismo sa pelikula. Si Mona Lisa ay isa sa mga haligi ng lumang pelikulang Pilipino. Kilala sa mga papel na may misteryo at lalim. Pumanaw siya noong 2019 sa edad na 97, ngunit nananatiling inspirasyon sa mga kabataang artista. Isang tunay na alamat ng larangan at sining. Naroon din si Policeman Arturo, ginampanan ni Tony Mabesa, na nagsilbing simbolo ng sistemang tahimik sa harap ng abuso. Bagaman maliit ang papel, tagos ang kanyang pagganap bilang isang taong walang magawa sa harap ng kapangyarihan. Si Tony Mabesa ay isa sa pinakagalang na direktor at guro sa teatro. Pumanaw siya noong 2019, ngunit ang kanyang mga estudyante at tagasunod ay patuloy na nagdadala ng kanyang legacy sa entablado at pelikula, isang alamat ng sining at dedikasyon. Sa paglipas ng panahon, nanatiling isang obra maestra ang Kisap Mata. Hindi lang ito pelikula, kundi isang salamin ng mga isyong patuloy na umiiral sa lipunan. Minahal ito ng mga Pilipino noon at hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan, pinupuri at pinaghuhugutan ng aral. Tunay ngang sa isang kisap mata, ang pelikulang ito ay naging walang kamatayan sa puso ng mga manonood.